Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against three individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They had to kill me first, so now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. We already saw that in history. So that is my proof. Diba? Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Napakalinaw naman ng sinabi ni Sara Duterte na hindi siya nagbanta doon sa Marcos. Ginawan lang talaga ng isang problema na para magkaroon ng sagutin itong Vice Presidente. Ngayon, ito namang mga nag-iimbestiga, itong NBI na nagpadaya at saka kung sino itong PNP na nagbigay ng subpoena doon sa kay Vice Presidente Sara Duterte, na para ring tanga-tanga, di ba? Kahit yung NBI, para ring ugags, para ring siraulo, hindi man lang nag-iisip na yung subpoena na yan kung galing man sa mataas na kanilang opisyal na order, galing man sa batas kung saan man yung pinanggalingan ng mga higher position official, that they can order into the lower officer to run that letters to give it to the our vice president na subpoena. Hindi nila maintindihan at saka hindi nila malalaman kung yan ba talaga ay fabricated o talagang sadyang ginagawa ng mga taong may interes. So ang lumabas dito, kaya nga ang lumabas dito, kung sino yung sa ulo ng departamento, yun ang kakasahan ng kasunduan. Anuman ang mapagkasunduan, pira man ang usapan o kaya bayaran. Diba? Anuman ang kanilang deal, yun ang binibigyan, yun ang binabayaran. Ito naman mga tarantado, mag-utos doon sa kanilang mga sumusunod at sa kanilang mga utusan ng mga mababang pwesto ng kanilang katungkulan. Susunod sila nang wala man lang pag-iisip, wala man lang filtration na maganda. Kung yung itong inutos ba sumasang-ayon pa ba ito? Nag-angko pa ba ito? Ang nangyayari dito, hindi na ito labanan kumbaga ng puso sa puso ng Pilipino, kundi labanan ito sa utak ng Pilipino. Sino dito ang makinabang pagdating sa laban ng utak sa utak? Tanong, ikaw ba, kababayan ko, makikinabang ka ba? Hindi na tayo makikinabang. Kasi ang chance natin na makakagat tayo, makakuha tayo ng benepisyo, yung mapapaayos ng parehas ang sistema ang Pilipinas. Ngayon, nakakuha sila ng benepisyo, yung ayuda na lang. Pero yung bayad ng milyon andon doon sa pinakapinuno na kung sino yung kinakasahan ng kasunduan. Wala na. Sinong nadidisgrasya dito? Ang mababang uri ng klase ng Pilipino, which is tayo. Ngayon, ikaw naman na sumusunod doon sa in-order na nagdala ng subpoena, wala ka bang puso? O talagang sadyang duwag ka? Ngayon, pinaglalaban mo yung trabaho mo, nasusundan yung nag-utos sa iyo na boss na binabayaran. So kung ganyan man yung trabaho ninyo, hindi na maganda ang pamamalakad sa Pilipinas dahil hindi na patas. Kung sino yung andyan sa mataas na pwesto, kung sino yung leadership na palaging kinakausap ng general leader sa Pilipinas, yun na palagi ang malaking benepisyo. Hindi na yung mga mababang uri ng Pilipino. Kasi hindi na ang Pilipino yung mababa ang kausapin, yung mataas na. Magdala ng subpoena doon para parusahan si Sara, imbestigahan. Ngayon, isang sistema yan na para mabagsak ang Duterte dahil
sa kabibigay ng subpina, sa kabibigay ng mga papel na order na galing doon sa mga law o galing doon sa mga departamento na yun ang bigay kumbaga ng investigasyon. Kung hindi haharapin ni Vice Presidente Sara Duterte, lumalabas doon sa mata ng mga tao o sa mata ng mga nagpaimbestiga na guilty dahil hindi haharapin. Di ba? Sabihin guilty kasi ayaw humarap. Sabihin totoo kasi ayaw harapin ang problema. Kung harapin naman ang problema, mabubuysit ka rin. Dahil alam naman niya na yung binigay na problema sa kanya na subpina is fabricated, hindi reasonably. So kung pupunta ka, parang yung mga ginagawa nilang pandurugas, nabibitag ka. Kasi nga pumupunta ka. Pag hindi ka rin pumupunta, may investigasyon ka na binabypass mo sila. Na hindi mo kumbaga nirarespeto yung nag-imbestiga sa'yo na departamento. Di ba? Walang lusutan. So ngayon, tumakbo yung panahon sa kakaimbestiga sa mga Duterte. Mapunta sa Senate, mapunta sa Kongreso, mapunta kung saan naman doon na presinto. Lumalabas doon, naubos yung oras ni Sara Duterte sa kasagot-sagot sa katarantaduhang sistema na ginagawang fabricated na istorya. Di ba? Ngayon, ano ang lumalabas? Di ba hindi ninyo napapansin? Kaya nga nagkaroon na kumbaga siya ng salitang mali. Hindi naman mali, ginagawa lang mali. Yung tinatawag nilang death threat sa mga Marcos ni Sara Duterte. Yung death threat dahil death threat daw papatayin yung mga Marcos ni Sara Duterte. Ang nangyayari ngayon, gumamit na naman dahil nakabitaw si Sara Duterte dahil sa pagkakairita, dahil sa pagkakabuisit. Nakakabitaw ng salitang hindi maganda, gumamit na naman ang presidente. Nag-request na naman dahil may banta sa kanyang buhay, may banta sa kanyang sarili, magdagdag ako ng mga bodyguard na 2,000 bodyguard. Ilalabas rin ng mga departamento na kung sino yung pwedeng mag-release kumbaga ng budget at mag-allowed na bibigyan kumbaga ng tao ng budget para doon sa dagdag security dahil nga kasabwat pa rin, binabayaran pa rin. I-release ang supply kumbaga na tao kumbaga na naka-security dahil nga may banta. Pero kung isipin, hindi banta, hindi death threat. Ang nangyayari doon, binigyan ng problema yung tao. Panay na lang humarap doon, panay na lang humarap hanggang mananatili sa mata ng maraming tao ang laki ng bulyaso ng Vice Presidente sa bansang Pilipinas. Di ba? Walang kwenta na hinaharap. Magagalit, mabubuisit, makapagmura, o magiging paon. Magiging issue ulit, mali ulit para sa mga tao, lalo na sa mga vlogger, lalo na sa mga nag-investigador. Tapos, minsan, hindi mapigilan, baka makasampal pa si Sara, katulad yung si Rep, makasuntok dahil sa irita, nabugso ng damdamin, pangalawang kaso na naman. Di ba? Mabubuisit. So may una death threat, pangalawa nagsampal o nagsuntok, kaso ulit. Ngayon, hindi natitigilan kung ano-ano ang gagawin nila para masangkot lamang sa problema ang mga Duterte.